Kung gawa sa mga kuko ng manok ang putputin, mapapasubo rin ba kayo at mapapatikim? Oh my gosh. Ang Pilipino talaga lahat kakainin, ano? Sabi sa akin kasi ng staff ko, paa. Kuko pala. Nakapag Ilocos empanada at Dubai chewy cookie naman lahat? Ilan yan sa mga pagkain patok ngayon? Pero chicharong kuko ng manok? Ano? Tara! Libo-libong taon ang nakakalipas mula nang madiskubre ng mga tao ang pagkain sa paa ng manok. Karaniwang kinakain ng paa ng manok dahil sa lasa nito at sa nutrients sa taglay nito, gaya ng collagen, protein at calcium. Sa maraming bansa, lalo na sa Asia, ito'y tinuturing na delicacy. Pero kung ang mismong kuko lang ng manok ang kakainin, kakagat ba kayo? Sama ko sa inyo. Chicharon. Chicharon. Chicharon, lahat ng chicharon. Chicharon. Alam niyo po ba kung ano po ito? Kuko ng manok. Ito ng manok. Sarap. Dito sa Navotas City, nakilala namin ang foodie na si JR na may kakaibang trip. Kuko ng manok, tatapon mo? Wag, teka. Ang kanyang inventong kutkutin, Chicha Nails o chicharong kuko ng manok. Sarap. Crispy. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Maraming rason kung bakit kumakain ng mga tao ng mga exotic o hindi pangkaraniwan. Tulad nitong kuko ng manok. Pwedeng dahil sa curiosity o naghanap ng thrill at excitement o kaya naman for practicality at survival. Ibig sabihin, limitado lang ang option sa pagkain. Kung si JR ang tatanungin, ano kaya ang rason niya? Talagang mahilig yung talaga ako magluto, tapos mag-experiment na parang sayang nga, di ba? Parang sayang. Kung tatapon, bakit di natin gawing pang kutkot, pa pika-pika, ganun. At kakaiba. Ang paa ng manok hindi lang para sa paglalakad, mahalagang bahagi din ito ng kanilang foraging behavior o yung natural nilang paraan ng paghahanap ng pagkain. Ginagamit nila ito sa pangkahig o panghukay ng mga uod, insekto o mga organic matter na pwede nilang kainin. Talagang pinag-aralan ko kung paano siyang linisin kasi meron po siyang balok. Yun yung pinang-unang first layer ng balat. Tinatanggal ko po yun. Hawakan natin dito sa may unahan, tapos pataas para makuha natin yung mismong balok. Kailangan po tanggalin to kasi ito po yung pinakakayo ng manok sa maruming bagay. So dapat matanggal po natin yung mismong pinakaunang layer. Pag natanggal po natin yon, makikita niya po malinis na. Tapos ay sa kanya puputulin ang mga dulong bahagi ng kuko ng manok. Siguro mga 1 cm lang po yung kukunin niya, mga ganyan. Lilinisin niya ito gamit ang asin, suka at tubig. Nakakatulong po yung suka, pinaka-acid niya para malinis po yung kuko. 2 beses niya itong gagawin para maging mas malinis. At sa kanya ito titimplahan. So kapag natimplahan po natin yung mismong kuko, ibabad lang po natin ng mga 30 minutes, tapos pwede na po natin siya iprito. Para ma-achieve ang perfect crispiness o pagkalutong ng kanyang chicha nails. Hindi lang ito isang beses ipiprito. Unang pirito. Palalamigin muna niya ito ng 1 hanggang 2 minuto. At saka isasalang ulit. Yung madidinig kayo parang pumuputok. Pagkatapos ng pangatlong prito, pwede nang imukbang ang kuko ng manok. Oh my gosh. Para sa sining. Lasang chicharon. Huwag mo nang titignan. Alalasahan mo yung kung ano yung langis na pinaglutuan niya. Pero ang utak ko kasi gumagana eh. Sinasabi ng utak ko, ano to eh, isang uri ng protina. Ang nalalasahan ko rito yung kung ano yung sahog. Dahil yung mismong keratin o yung protina, wala naman lasa yan eh. Ang kuko po ng manok or chicken claw ay masasabi naman po nating safe technique.
So far naman po, wala pa po nga contraindication na ito po ay bawal kainin ng isang tao. Kung kayo nga alokin, kakain din ba kayo ng kuko ng manok? Dami mong alam, Kuya Ki!